Muli ay nagising si EJ sa madilim na silid, nakitang pinagtatawanan siya ni kamatayan. Gayunpaman, hindi siya apektado dahil hindi niya ibinigay sa babae ang eksaktong lokasyon ng pera, kaya plano niyang kunin ito sa kanyang susunod na buhay. Nang barilin siya ni kamatayan, ang ikalimang buhay ni EJ ay nagsimula sa detention center. Siya ay nasa isang maliit na selda at hindi niya maiwasang matakot, ngunit sa kabutihang palad ay may dumating na gwardya upang dalhin siya sa kanyang tunay na selda. Sa kanilang pagpunta doon, ang iba pang mga bilanggo ay naghagis ng bola patungo sa fence bilang banta, at nakatingin pa sa kanya ng masama. Sa selda, natuklasan niyang mayroon siyang mga kasama doon at nalaman na lalaya na siya sa loob ng 4 na araw. Sinabi rin sa kanya na may isang psychopathic killer na nananatili sa selda kasama nila, at napansin ni EJ ang lahat ng nakakatakot na drawing at mga libro tungkol sa psychopathic analysis sa istante. Sa sandaling iyon ang psychopathic na mamamatay tao ay bumalik at si EJ ay nabigla nang makitang ito ay si Jin-sang. Naalala ang kanyang nakaraang pagkamatay, sinimulan siyang bugbugin ni EJ, ngunit agad siyang hinila ng ibang mga bilanggo. Sa sandaling iyon, ang kumikinang na pebble sa wakas ay pumasok sa kanyang isip at nalaman ni EJ na ang katawan na ito ay kabilang sa isang MMA fighter. Nagkaroon ng problema ang pamilya ng lalaki sa isang gang at kailangan niya ng pera, kaya tumanggap siya ng kasunduan. Inako niya ang kasalanan para sa hit and run at gagantimpalaan siya ng 200 milyon pagkatapos ng paglilitis. Dahil siya ay 18 taong gulang, siya ay menor de edad pa rin sa Korea, kaya ang plano ay mabilis na makalaya dahil sa probation. Habang nakikipagkasundo sa abogado, pinagmamasdan sila ng isang lalaki mula sa anino habang naglalaro ng lighter. Ang lalaki ay sumuko sa mga pulis na may peking pag-amin, ngunit nakalulungkot, sa panahon ng paglilitis, ang babaeng nabangga ay namatay, kaya't hinatulan siya ng hukom ng 2 taong pagkakakulong para sa pagpatay ng tao. Nang maglaon, nang bisitahin siya ng abogado sa bilangguan, ang lalaki ay humingi ng 2 bilyon para manahimik o sasabihin niya sa pulisya ang lahat. Ang isa pang alaala ay nagpapakita kay EJ ng pagdating ni Jin-sang at kung paano niya sinabi ang mga katakot-takot ngunit kamangmangan na mga bagay na parang nagpapanggap siyang psychopath upang takutin ang iba at kontrolin. Sa kasalukuyan, si EJ ay nagsimulang tumawa nang mapagtanto niyang si Jin-sang ay hindi psychopath. Narito siya dahil pinatay niya ang high school boy. Sinimulan ni EJ na sampalin si Jin-sang habang nilalait siya sa harap ng iba at sinabi sa kanila ang totoo. Masyadong natatakot si Jin-sang na itanggi ito at binugbog siya ng iba pang mga kasama sa selda para sa paghihiganti. Nang dumating ang oras para pumunta sa bakuran, ang ibang mga bilanggo ay nagsimulang guluhin si Jin-sang, na nakita ni EJ at lubos na ikinatuwa niya. Nang maglaon, ang grupo ay may aralin sa karpintero at isang bilanggo ang bumaril ng talim mula sa kanyang lagari patungo kay EJ, na naiwasan niya sa tamang oras. Ang talim ay tumalbog sa dingding at sa halip ay namatay ang isa pang lalaki. Si EJ ay sumigaw para sa tulong at pagkatapos dalhin ng mga gwardya ang nasugatan na lalaki, ang lahat ng iba pang mga bilanggo ay kumuha ng ilang mga kagamitan habang sinasabi kay EJ na gusto siyang ipapatay ng abogado. Agad na tumakbo palabas si Ji-young sa takot bago naganap ang labanan, at natuwa si EJ sa kamanghamanghang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng katawan ng MMA fighter. Sa mabilis at tumpak na mga galaw, sabay-sabay niyang nilalabanan ang lahat ng mga bilanggo, isa-isang pinatumba sa kombinasyon ng pagsuntok, pagsipa, at paggamit ng anumang bagay sa silid. Sa sandaling iyon ay bumalik si Ji-young na may dalang crowbar at napagtanto ni EJ na gusto niyang tumulong, kaya nagpasya siyang kaibiganin siya. Nang gabing iyon, nahanap ni EJ si Jin-sang sa banyo na naghahasa ng kasangkapan para patayin siya. Matapos siyang suntukin, pinag-iisipan ni EJ na unahan siya, ngunit iyon ay magdudulot sa kanya ng mas mahabang panahon ng pagkakakulong. Sa halip, nagpasya siyang takutin si Jin-sang sa pagsasabing nakita niya ang multo ng namatay na schoolboy, na nagbahagi ng mga detalye ng kanyang nakaraang buhay na siya lang ang nakakaalam. Nang sinabi niya na ang multo ay magmumulto sa kanya magpakailanman, naihiyan ni Jin-sang ang kanyang pantalon sa takot. Sa kalaunan, ang araw ng paglaya ni EJ sa wakas ay dumating at bago umalis, binigyan niya si Jin-sang ng gatas, at sinabing ito ay ipinadala ng multo. Sa labas ay naghihintay sa kanya ang abogado na may dalang pera ngunit tinanggihan ito ni EJ, sinabi sa kanya na gusto niyang mamuhay ng maayos mula ngayon. Maya-maya, nakarating siya sa pier at nahanap ang perang itinago niya sa nakaraang buhay, hindi niya namamalayang may sumusunod sa kanya.
Ngayon ay handa na siyang magsimula ng bagong buhay, kaya nangupahan siya ng kwarto at umidlip. Nagising siya nang maramdaman niyang hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mukha, ngunit isa lang pala itong panaginip. Sa sandaling iyon ang kanyang telepono ay nagring, may tawag mula sa ina ng katawan na ito, kaya si EJ na umiiyak ay pumayag na bisitahin siya sa lalong madaling panahon. Nang maglaon sa istasyon, hinati ni EJ ang pera sa 2 bag at inilagay ang isa sa locker, na kukumpiskahin kapag hindi siya nakabalik pagkatapos ng 4 na araw. Pagdating niya sa bayan, si EJ ay inatake mula sa likuran at sinaksak ng matandang lalaki na lumabas na ama ng biktima ng na-hit and run. Siya ay galit na galit dahil ang pumatay sa anak niya ay nakalaya sa loob lamang ng 2 taon dahil sa kanyang edad, kaya siya ay narito upang maghiganti. Humingi ng tawad si EJ at sinabi sa kanya na hindi niya ito ginawa, ngunit sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng mga yabag at ang lalaki ay tumakbo palayo. Biglang sumulpot si Ji-young at tumakbo para tulungan siya, para lamang maglabas din ng kutsilyo. Sa araw ng laban, lumabas siya upang maghanap ng sandata para patayin si EJ para sa gantimpala ng abogado, ngunit nang bumalik siya ay tapos na ito kaya nagpanggap siyang mabait na tao. Sinubukan ni EJ na suhulan siya, ngunit hindi naniniwala si Ji-young na mayroon siyang pera at pinagpatuloy siyang saksakin ng maraming beses. Hindi nagtagal ay namatay si EJ habang nagriring ang telepono na may tawag mula sa ina. Muli, nagising si EJ sa madilim na silid at nakipagpalitan lamang ng ilang salita kay kamatayan bago siya muling binaril. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya na ang ika-6 na buhay niya ay nagsimula bilang isang sanggol. Bigla siyang umiyak sa gitna ng restaurant, kaya humingi ng paumanhin ang ina sa lahat at dinala siya sa kanyang sasakyan. Doon niya ipinakita ang kanyang tunay na mukha, galit na nag-aalboroto at sinigawan ang sanggol dahil sa galit. Dahil siya ay nasa loob ng bagong silang na katawan na walang mga alaala, ang kumikinang na bato ay hindi dumating. Dinala ng ina ang sanggol sa kanyang tahanan at walang ingat na inihagis sa sopa, kung saan marahan siyang binuhat ng ama. Iniisip ni EJ na maaaring mas mabait ang lalaki, ngunit hindi nagtagal ay ipinakita rin niya ang kanyang tunay na mukha, dinala niya ang mga expired na pagkain at nang tumanggi si EJ na kainin ito, sinimulan siyang sigawan at ininsulto pa siya. Sa sandaling iyon, may dumating na pulis kasama ang social worker na nakatanggap ng ulat tungkol sa potensyal na kaso ng pang-aabuso. Pumasok sila sa loob at sinubukang tingnan ang katawan ng sanggol, ngunit pinigilan sila ng ama upang ipakita sa kanila ang kanyang business card na nagpapatunay na isa rin siyang social worker para sa child welfare. Humingi ng paumanhin ang dalawa sa hindi pagkakaunawaan at umalis, kaya ngayon ay galit na galit ang ina at ibinagsak ang sanggol sa sahig at pagkatapos ay pinatay ito gamit ang unan. Nang lumitaw siya sa madilim na silid, ipinaliwanag ni kamatayan na kung minsan kahit na ang mga sanggol ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon kaya hindi dapat baliwalain ni EJ ang buhay, at pagkatapos ay binaril siya nito. Ang ika-7 buhay ni EJ ay nagsimula sa labas ng istasyon ng tren, at gamit ang cellphone sa kanyang bulsa ay napansin niyang malapit nang mag-expire ang kanyang locker. Nagmamadali siyang pumasok sa istasyon, halos mabunggo ang mga tao at nakarating sa locker bago ito buksan ng empleyado. Matapos makuha ang kanyang pera, nakita ni EJ ang refleksyon at natuklasan na ang bagong mukha ay nasa mga advertisement sa paligid ng istasyon. Ang kumikinang na bato ay umabot sa kanyang isipan at nalaman niyang nasa katawan siya ng sikat na modelo mula pa noong high school. Naging madali ang modeling career dahil sa kanyang hitsura at ngayon ay marami na siyang pera dahil dito. Tuwang-tuwa, pumunta si EJ sa kanyang bagong bahay at nadiskubring ito ay hindi kapani-paniwalang magarbong lugar, kaya sabik siyang panatilihin ang buhay na ito. Nakahanap din siya ng pahayagan at nalaman na ang mga magulang ng sanggol ay ikinulong dahil sa murder. Ang pagkamatay ng MMA fighter at ang mga aksidente sa trapiko mula sa paghabol sa motor ay nasa balita din, ngunit walang nakakaalam kung ano ang sanhi ng mga ito. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nag-imbita sa kanya sa VIP party, at nagpa siya si EJ na sumama. Marami siyang ininom dahil iyon ang nakasanayan niya, ngunit magaan ang katawan ng modelo at mas nalasing siya kaysa sa plano. Sa panahon ng party, nagulat siya nang makita si Taeyu, na ngayon ay CEO dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinaumagahan, napahaba ang tulog ni EJ dahil sa kanyang hangover, kaya kinailangang pumunta ng kapatid niya sa bahay na ito para gisingin siya. Pupunta ang lalaki sa USA at mananatili doon ng 1 linggo at nangako ang modelo na babantayan ang kanyang restaurant, kaya ngayon ay may bagong trabaho si EJ.
Sa kanyang unang araw sa trabaho, naisip ni EJ na isara ang restaurant pagkatapos umalis ang kanyang kapatid. Gayunpaman, nabigla siya nang makitang pumasok si Jisoo. Nakatitig sa pagkamangha, naalala ni EJ ang lahat ng mga espesyal na sandali na magkasama at ang araw na nagkita sila, na nangyari ng tangayin ng hangin ang mga papel ni Jisoo at natagpuan ito ni EJ. Sobrang kinakabahan si EJ nang ibigay niya kay Jisoo ang order niya to the point na nanginginig ang mga kamay niya. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na pumupunta siya dito araw-araw para magtrabaho at nananatili hanggang sa oras ng pagsasara, at isa rin siyang published author. Nagtataka, hinanap ni EJ ang pangalan niya sa internet at natuklasang nanalo siya sa paligsahan sa pagsusulat at nakakuha ng kasunduan sa paglathala. Nang matanggap niya ang kanyang premyo, nagpasalamat siya sa kanyang kasintahan na laging naniniwala sa kanya. Ang sobre na sinubukan niyang ipakita sa kanya noong araw na iyon ay hindi pala pera, ito ay kanyang premyo. Nakonsensya, si EJ ay nagmamadaling pumunta sa bookshop para bumili ng libro ni Jisoo dahil naalala niya ang sinabi nitong inilagay niya ang mga personal na karanasan sa kanyang mga kwento. Habang binabasa niya ang nobela, nadiskubre niyang marami sa mga kwento ang tumutugma sa mga sandali na magkasama sila, tulad noong araw na nagseselos siya sa kanyang katrabaho at I love you sila sa isa't isa. Habang umiiyak, nakita rin ni EJ na ibinebenta ng bookshop ang magarbong panulat na ipinangako niyang ireregalo niya sa kanya balang araw. Binili nga niya ng palihim ang panulat at iniukit ang pangalan nito, ngunit nawala ito nang ilipat niya ang lahat ng gamit niya sa ilalim ng ulan. Maya-maya sa restaurant, dumating ang lalaki na nakita niya noon na may dalang mga bulaklak kasama ang isang babae at batang babae na tinawag si Jisoo na auntie. Napagtanto kung gaano siya katanga, nalaman ni EJ na kapatid ito ni Jisoo, at nagpa siya na panatilihing bukas ang restaurant sa buong linggo para lamang sa kanya. Kinabukasan, kinuha ni EJ ang order ni Jisoo nang hindi na gaanong kinakabahan at binigyan siya ng libreng cake, sinabing tagahanga siya ng kanyang libro. Nagpanggap din siyang may ideya siya para sa isang kwento, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kamatayan at lahat ng buhay na pinagdaanan niya na parang nangyayari ito sa karakter. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni EJ na pirmahan ang kanyang libro at laking gulat niya nang makitang nasa kanya ang nakaukit na panulat. Lumabas na kinuha ng kanyang ina ang lahat ng kanyang mga gamit pagkatapos ng kanyang kamatayan at ibinigay kay Jisoo ang panulat pagkatapos ng libing. Sa mga sumunod na araw, si Jisoo ay patuloy na pumupunta sa cafe at si EJ ay umupo kasama niya upang makipag-usap saglit. Isang gabi, nagtaka si Jisoo kung bakit hindi pa binibisita ng pangunahing tauhan ng kwento ang kanyang ina, at sinabi ni EJ na ito ay masyadong masakit. Di nagtagal pagkatapos niyang umalis, nakita ni EJ ang mga sasakyan ng pulis na dumaan at narinig niya mula sa isang kliyente na isang regular customer ang nauwi sa aksidente. Sa pag-iisip ng sobra, tumakbo si EJ sa kalye at sumigaw nang makita niya ang dugo sa kalye, kaya kinailangan siyang pigilan ng mga pulis. Sa sandaling iyon ay nakita ni EJ si Jisoo sa gitna ng karamihan at huminahon. Nilapitan siya ni Jisoo upang pasalamatan siya sa labis na pag-aalala at ibinahagi na ganoon din ang naramdaman niya nang may tumawag sa kanya tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasintahan hanggang sa puntong halos masiraan siya ng loob sa reception ng ospital. Kinabukasan, binisita ni Jisoo ang memorial ni EJ at umiiyak habang sinasabi niyang nami-miss niya ito, na nakita ni EJ mula sa malayo. Pagkaalis niya, naglakas loob si EJ na lapitan ang sariling memorial, ngunit bigla na lang nabangga ang kanyang ina. Nagkunwaring nandito siya para sa ibang tao, umalis si EJ sa silid, hindi na ngahas na kausapin siya. Pinagmasdan niya mula sa malayo at nakita niyang nililinis niya ang memorial bago tumakbo sa banyo para umiyak. Hindi na kinaya, si EJ ay tumakbo palabas at nagkaroon ng breakdown. Nang maglaon ay sumulat si EJ ng liham sa kanyang ina na nagpapanggap na isang kaibigan, na nagsasabi na si EJ ay nag-iwan sa kanya ng pera pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pumunta siya sa kanyang lumang bahay at iniwan ang sulat kasama ang bag ng pera mula sa nakaraang buhay, mabilis na tumakbo palayo pagkatapos makita ang kanyang mga lumang larawan. Sa kalye, biglang kumalas ang bisagra ng karatula at bumagsak kay EJ, na agad na pumatay sa kanya, ngunit ito ay panaginip lamang. Kinabukasan pagkatapos ng isa pang hapon ng pakikipag-usap kay Jisoo, inalok siya ni EJ na ihatid siya pauwi, inaalala ang mga pagkakataong magkahawak kamay silang naglalakad.
Dahil sa labis na emosyon, sa wakas ay ipinagtapat ni EJ ang buong katotohanan sa kanya habang ang ilang mga flashback ay nagpapakita kung paano siya pinagtatawanan ng mga kasamahan sa opisina ni Jisoo sa pakikipag-date sa isang waiter. Gayunpaman, ipinakilala ni Jisoo si EJ ng buong pagmamalaki sa kanila, hindi sila hinahayaang insultuhin ang kanilang relasyon. Humingi ng paumanhin si EJ kay Jisoo sa pag-iwan sa kanya, ngunit bago siya makapag-react, bigla silang nabangga ng kotse. Agad na namatay si Jisoo, ngunit buhay pa si EJ at nakita niya ang mukha ng driver. Ito ay si Taeyu. Napagtanto ni EJ na siya ang taong may hawak na lighter at konektado siya sa bawat buhay na pinagdaanan niya. Nasa sasakyan din ng abogado ngunit tumakas siya nang makita niya ang katawan, at nang makita ni Taeyu na buhay pa si EJ, nagsuot siya ng guwantes upang tapusin siya. Hindi nagtagal ay nagising si EJ sa madilim na silid, siya ay galit na galit at nagmamadaling kinuha ang baril ni kamatayan at binaril siya sa ulo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.